Patay po sa pamamaril ang isang bagong halal na kagawad sa Pasay. Balita ko nangyari ang krimen sa loob mismo ng Barangay Hall. Balitang hatid ni Nico Wahe. Nakikipagkwentuhan sa loob ng Barangay Hall ng Barangay 37 Pasay City ang babaeng ito bandang alas 5:30 ng hapon kahapon. Sa kuha ng CCTV sa labas, makikita naman ang pagdating ng dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Bumaba ang angkas, nag-cellphone, saka nagpaputok ng baril na pinatagos sa glass door ng Barangay Hall. Kita sa CCTV sa loob ng barangay ang pagtama nito sa babae na agad bumagsak. Kinilala ang biktimang si Lina Camacho, outgoing barangay treasurer ng Barangay 37 at bagong halal na barangay kagawad. Ayon sa Pasay City Police, naitakbo pa si Camacho sa ospital pero binawian din ng buhay. Tagos doon sa glass door so hindi na sila pumasok. Tagos sa glass door, pinaputokan siya ng 2 beses. Pero according sa ating SOCO, isa lang yung tumama. So sa likod, tumagos sa leeg. Yung pangalawang bala na ipinutok ay tumama doon sa railings ng glass door. Mabilis namang nakaresponde ang mga pulis at inabutan ng mga nakamotor na suspect. Nahuli ang rider nitong si Vladimir Katubay. Pero nakatakas sa angkas at mismong gunman. Ayon sa Pasay City Police, bago pa mag-eleksyon ay may natatanggap ng banta sa buhay si Camacho. Isa sa mga anggulo na tinitingnan is yung sa politika dahil bago siyang elected na barangay kagawad ng Barangay 37. Isa din sa nabanggit, posibleng anggulo din yung sa mga pautang o sa negosyo. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang nakatakas na gunman. Tikom naman ang bibig ng rider na si Katubay. No-comment po, sir. May mensahe siya sa pamilya ng biktima. Hindi po sa pamilya, pasensya po. Yan ang balita ko, Nico Wahe ng GMA Integrated News. Good news naman mga kabalita, bumagal ang headline inflation o bilis ng pagmahal ng produkto at serbisyo sa bansa nito pong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala po yan sa 4.9%, mas mababa sa 6.1% nitong Setyembre. Ang pagbagal ng inflation ay dahil sa mabagal ding pagmahal ng food and non-alcoholic beverages. Nakaambag din daw sa pagbaba ng inflation ang restaurants and accommodation services, alcoholic beverages and tobacco, health at transport categories. O sa mga nagpaplano na riyan ng ihahanda sa Pasko, mukhang mapapalaban ang budget ninyo. May taas presyo na kasi ang ilang Noche Buena items. Sabi ng Department of Trade and Industry, tumaas na ang presyo ng ilang klase ng hamon. Paliwanag ng meat processors, tumaas din daw kasi ang production cost nila. Para naman sa paborito ng mga bata na spaghetti, nagmahal na rin ang presyo ng ilang brand ng pasta niyan sa ilang pamilihan. Sabi ng grupo ng mga supermarket, dahan-dahan nilang itataas ang presyo ng panghanda para hindi mabigla ang mga mamimili. Makikipagpulong naman ang DTI sa manufacturers ng Noche Buena items para sa eksaktong dagdag sa presyo. Nagpayo rin ang ahensya na mamili, piliin ang swak sa lasa pero pasok sa budget ng bulsa. Vroom, vroom! Oo, akala nyo mga mare, si Black Rider? Oo. Pero si Pressman tayo ngayon kasi may pakulot. Parang mas Red Riding Hood tayo. Pero mga mare si Maring Aubrey nyo lang to. Kagabi kasi, umarangkada na ang bagong mukha ng hustisya sa GMA Telebabad. Pilot episode pa lang ng Black Rider, siksik na sa aksyon, comedy at kilig. Baka naman tatakot ka sa akin. Huwag mo ako itulan sa ibang kriminal! Hindi ako tao sa Black Rider at ito, panoorin mo! Napasabak agad si Black Rider played by Rurong Madrid sa matinding bakbakan. To the rescue siya sa nakidnap na teacher na si Carla Abellana at kanyang students. Kita na agad ang resulta ng intensive training ni primetime action hero, mapabarilan man o paghawak ng bolo. Kaya naman, certified laman ang usapan ng netizen si Black Rider.
Marami rin ang napa-Encantadia throwback sa reunion ng tambalang Kairu, Kylie Padilla at Ruru. Exciting na agad kung anong mangyayari sa love story ni na Elias Guerrero at Bernice. Kaya wag na kayong papahuli. Tutukan ng Black Rider, Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng 24 oras. Samantala, ito, Christmas is waving na mga kabalita dahil 48 days na lang, Pasko na. Kaya na, bilis ang panahon. Oo. Sa Tarlac, Christmas feels na rin dahil sa ibinida nilang mga tradisyonal na Belen. Simula na kasi roon ang kanilang Belenismo, kaya pabonggahan na po ang naglalakihan at syempre nagagandahang mga Belen. Perfect yung pasyalan para pasyalan for the whole family at ng mga magkakaibigan. Oh yes, swak talaga yan. Isa sa tambok doon ang Belen na gawa ng AFP na yari sa Kawayan. Sinisimbolo ro nito ang katangian ng bawat Pinoy na hindi nagpapatalo at hindi sumusuko sa anumang laban sa buhay. Tarlac po, Connie, Oh, yes. Tarlac po, ang tinaguriang Ayun. Belen capital of the Philippines. Eto, may mga bago ho tayong Lodi. No, sa larangan po yan ng biathlon at triathlon. Okay, wagi ng 7 medalya ang Team Pilipinas sa UIPM Biathlete Triathlete World Championship sa Bali, Indonesia. Ayun. Gold medalist si Princess Honey Arbilon sa Triathlete Juniors Women category. Gold medalist din si Princess kasama sina Shaira May Aranzado at Juliana Shane Sevilla sa Biathlete Junior Team category. Silver medalist din si Shaira sa Triathlete Juniors Women category. Silver medalist naman si Joseph Anthony Godbout sa Triathlete U17 Men's Individual category. Pagdating sa biathlete mixed relay, wagi ng silver medal sina Samuel Herman at Shaira. Bronze medalist naman sina Samuel at Juliana sa triathlete mixed relay. Good job, Team Philippines! Kung kailan palapit na ng palapit ang Pasko, bakit daw tila nawawala ang lamig ng panahon? Iyan ang tanong ng ilan nating mga kabalita. Iyan ay matapos makaranas ng matinding alinsangan ng ilang bahagi ng bansa. Nasa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa kahapon na naitala sa ilang lugar kasama ang Dagupan, Pangasinan ayon sa Pag-asa. 43 degrees Celsius naman sa Baler, Aurora at 42 degrees Celsius ang heat index sa Clark sa Pampanga. Nakapagtala rin ang Metro Manila ng 42 degrees Celsius na alinsangan kahapon. Ang ganyang kataas na heat index, nasa danger level na iyan. Ibig sabihin mataas ang banta ng heat stroke, kaya paalala po, dalasan ng pag-inom ng tubig at sumilong sa lilim. Huwag magbilad sa arawan. Ngayong araw, bahagya namang huhupa ang alinsangan sa NCR. 41 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas na heat index. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mahina ang hanging amihan at umaabot lang ito sa mga isla ng Batanes at Babuyan. Itong easterlies naman ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Halos buong bansa o buong Visayas at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras. Asahan din ng ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central at Southern Luzon, lalo mamayang gabi base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Nahuli kam sa Quezon City ang habulan ng 2 lalaki. Balita ko, humantong yan sa suntukan at saksakan. Balitang hatid ni James Agustin. Sinusundan ng isang lalaki ang isa pang lalaki sa bahaging ito ng Barangay West Camia sa Quezon City. Nauwi ito sa habulan. Hanggang sa magpang-abot ang dalawa, sinuntok na nakaitim na jacket ang lalaking nakasuot ng dilaw na t-shirt. Muling nagkahabulan ng dalawa. Sa sumunod na nakuhanan ng CCTV, makikitang ilang beses na inundayan ng saksak ng nakaitim ang lalaking nakadilaw na napahiga sa kalsada. Natigil lang ang komosyon nang may dumating ng isang motorcycle rider. Naglakad papalayo sa lugar ang lalaking nanuntok at nanaksak. Agad namang nakaresponde ang mga pulis sa lugar. Dumating din ang ambulansya ng barangay at isinugod sa ospital ang biktima. Sugatan ng 31 anyos na biktima na nagtamo ng mga saksak sa likod ng ulo at magkabilang braso.
Naaresto sa hot pursuit operation ng pulisya ang 31 anyo sa sospek. Nabawi sa kanya ang ginamit na pocket knife. Sa ospital, positibong kinilala ng biktima ang sospek na siya umanong sumuntok at sumaksak sa kanya. Yung biktima ay kumakain doon. Apparently, bigla na lang pong dumating po yung suspect natin. Kinopronta siya, nagkaroon sila ng heated argument sa loob po ng establishmento. Hanggang sa lumabas pa sila, nagsuntukan po sila sa labas, humantong sa habulan sa kalsada. Ayon sa pulisya, matagal ang magkakilala ang dalawa at personal ang motibo sa krimen. Lumalabas sa investigation namin na ito palang dalawa ay magkaibigan. So meron silang dating awayan. Tapos lumalabas sa investigation namin, yung suspect ay nakainom. Sabi ng sospek, mahigit 1 dekada na sila magkaibigan ng biktima. Hindi na niya tinukoy kung ano ang pinag-awayan nila. Wala pong stabbing kasi po wala naman po siyang saksak. Nasugat po siya dahil po dun sa pambukas po nung dilata po. Bago po kasi yan, nung nag-inom kami last time, meron kaming hindi pagkakaintindihan. Sinampahan na ang sospek ng reklamong frustrated homicide. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Update naman po tayo sa burol ng pinaslang na broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Mula sa Misamis Occidental, may balita live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. James? Connie, June, kahit paman sa malakas na buhos ng ulan ay dumating na nga dito sa bahay ni Juan Humalon si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 10. Maaga pa lang ay sinuyod na ng Explosive Ordnance Division K9 team ang palibot ng bahay ni Humalon. Ito ay bilang paghahanda sa pagbisita ni Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office 10, para personal na ipaabot sa naiwang pamilya ni Humalon ang pakikiramay ng buong hanay ng PNP. Layon din daw ng kanyang pagbisita na personal na makausap ang asawa at mga witness sa pamamaril. At para masiguro na din na nasa maayos at ligtas sila. Nauna nang sinabi sa press conference kahapon ng Misamis Occidental Police Provincial Office na isang anggulong awayan sa lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay ang posibleng may kinalaman din sa kanilang negosyong FM station. Inaasahan din ngayong araw ay magtatagpo ang SITG Johnny Walker kasama ang NBI 9 at CIDG Region 10 upang mapag-usapan ang posibleng development sa kaso. Sa ngayon, tanging mga malalapit na kaanak at mga kaibigan lang muna ang pinapayagan na makabisita sa burol ng broadcaster. Ito ay para na din sa seguridad ng kanyang naiwang pamilya. At sa kasalukuyan nga, Connie, June ay kinakausap na at nakikipagpulong na si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. sa naiwang asawa at mga anak ni Juan Humalon para pag-usapan naman ang posibleng tulong legal at seguridad na pwedeng i-extend sa kanila ng PNP. At yan muna ang latest mula dito sa Calambas sa Misamis Occidental. Balik sa inyo, Connie, June. Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kinundina ng ilang senador ang pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Si Senador Ronald Bato de la Rosa iniutos sa pulisya na resolbahin agad ang kaso sa pinakamadaling panahon. Sinuportahan po yan ni Senadora Grace Poe. Dagdag niya, dapat maghigpit ang pulisya sa iligal na pagmamay-ari ng baril. Para naman kay Senador Bong Revilla, karahasan laban sa demokrasya ang anumang karahasan sa mga mamamahayag. Dapat daw managot ang mga salarin at sa pagpatay kay Humalon. Naghain naman ng panukala si Senador Mark Villar para sa proteksyon ng mga mamamahayag. Makatutulong daw yan sa pamilya ng mga mamamahayag kapag may ganitong klaseng ng insidente. At ito naman ang mabibilis na balita ngayong Martes. 15 bahay ang nasunog sa barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Halos 50 pamilya ang apektado ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Sabi ng mga otoridad, naiwang niluluto ang posibleng sanhi ng apoy. At sa Sampaloc, Manila, 6 na pamilya naman ang nasunugan. Halos 1.5 oras tumagal ang apoy bago ito naapula. Wala namang nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at inaalam pa ang kabuuang pinsala. Tuwa
na may halong kurot sa puso ang hatid ng 3 quiz sa unang araw ng Magpasikat Week sa It's Showtime. Inakala ng marami na simpleng tribute lang sa mga yumaong Pinoy comedian ng handog gina Bong Navarro, Teddy Corpus at Jugs Hugueta. Pero ito na yata ang biggest gulatin mo sila moment ng taon para sa madlang people. Ang 3 quiz kasi nag-transform into Philippine comedian legend sa tulong ng AI technology. Si Bong naging si late Philippine comedy king Dolphy. Si Teddy biglang naging si Redford White. At si Jugs naging si Babalu. Meron ding Kuya Germs, Miss Tapia, at marami pang iba. Shook tuloy ang madlang people at hurado, kabilang na si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza at Tirso Cruz III. Exciting! Ano naman kaya ang magpasikat paandar ng Team Karil, Chang Ami, MC at Lassie ngayong Tuesday? Abangan niyo po yan sa It's Showtime pagkatapos ng balita ko. Good news po para sa mga kabalita nating manggagawa sa Zamboanga Peninsula at Ilocos Region. Tataas po ang arawang sahod ninyo dyan. Ay, ito, inaprubahan na po kasi ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 30 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga non-agricultural establishments gaya po ng mga nasa retail o service sectors. Pero dapat 31 empleyado o higit pa ang establishmento. Ang mga may 10 hanggang 30 empleyado naman, mahahati sa 2 tranche ang dagdag sa daily minimum wage. Mauuna na silang madadagdagan ng 30 pesos at susundan ng 13 pesos sa February 2024. Suma total, magiging 381 pesos na ang magiging arawang sahod nila roon. Kasama rin sa may dagdag sahod ang mga establishmento na may hanggang 9 na empleyado at yung mga nasa agricultural establishments. May dagdag din sa arawang sahod sa Region 1 na mula 30 hanggang 35 pesos, depende sa sektor. Mga kapitbahay! Nako ha, tuloy ho ang pag-arangkada ng PUV Modernization Program. Sabi ho ng Department of Transportation, December 31 pa rin ang deadline para sa mga jeepney driver at operator na bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Tinaasan din daw ang share ng gobyerno kung uutang ang mga kooperatiba sa bangko, pambili ng modern jeep. Pagtitiyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi ipe-phase out ang mga traditional jeep. Basta raw gagamit ito ng Euro engines at pasok sa Philippine standards. Kinasuhan na ng DOJ si J. Ren sa Kilario o Senyor Aguila, pati ang 12 iba pang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. 21 ang kaso kabilang ang qualified trafficking in persons, falsification of child marriage, solemnization of child marriage at child abuse. Isinampa ang mga yan sa Surigao del Norte Regional Trial Court Branch 31. Pero hihilingin ng DOJ sa Korte Suprema na dinggin ang mga kaso dito sa Metro Manila. Humiling din ang prosekusyon ng precautionary hold departure order laban sa mga akusado. Sabi ng kanilang abogado, wala pa silang natatanggap na formal na desisyon kaugnay rito. Handa naman daw silang humarap sa korte. Naging kontrobersyal ang Socorro Bayanihan Services Incorporated matapos tawagin ni Senadora Risa Ontiveros na ito'y kulto. Inabuso raw ng ilang miyembro nito ang daan-daang bata na dati nang itinanggi ni Nakilario. Shout out naman tayo sa mga taga-Kalasyaw, Pangasinan. Balita ko, may trabaho alert po dyan. Eto na sa Huwebes nga, November 9, magkakaroon po dyan ng job fair. Simula 8 a.m. po yan hanggang 3 p.m. sa 3rd floor ng Municipal Building. May mga local at international openings na po pwede ho kayong applyan. Siguraduhin lamang na may dala kayong resume, ballpen at iba pang importanteng dokumento. Para sa updates, i-follow lamang ang Facebook page ng Peso Kalasyaw. Sa mga... Oo, sa mga... yun na nga. Pareho tayo eh. Alam, excited tayo dito dahil yung mga suki ng LRT at MRT ha, talaga hong mararamdaman na ninyo ang Christmas spirit. Talaga Ganyan tayo naman. ka-excited, sabay pa tayo. Yes, ang ilang trend kasi nila. Connie, ano may yun? paandar ng pamasko. Totoo.
Yan, gusto ko yung mga pakiambot na Ah, yes. ganyan, ha? Paniguradong tanggal ang pagod ng mga biyahero dahil ang ilang tren may dekorasyon ng Pampasko. Sinabayan pa yan ng sing and dance performances ng ilang personnel. Ako, cute nila. Ay, talaga naman, may libreng candy rin. Ayun. Ang mga pasahero, iwas sa mga may diabetes ha. Ay. Mula sa mga nag-ala Santa Claus, pero ang hirit ng ilang pasahero, wala bang panggulad diyang libreng sakay ngayong Ayun. Christmas season? Ay, aabangan Connie natin. season? Ay, hindi ako pwede manglibre. Sila lang. Eto naman, November naman po is Diabetes Awareness Month. At base po sa recent report, alam nyo, ng Philippine Statistics Authority po ito, yung diabetes ang 4th leading cause of death sa ating pong bansa. Para pag-usapan ang posibleng banta at ilang paniniwala sa sakit na yan, nakasalang sa balita ko si Doc Oyi Balburias, internist at wellness expert. At isa sa mga host ng Pinoy MD nyo, Connie. Yes. So, Magandang umaga at welcome po sa balita ko. hi, Doc Oyi. Hello, Connie. Good June. afternoon. June po. Good oo. afternoon, June, and Connie, yes. Good Oo. afternoon. Para doon, Doc, sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung pagkakaiba? Siyempre, di ba, may type 1 at may type 2 diabetes tayong naririnig eh. Well, yung type 1, yan yung more may autoimmune component yan kung saan ang pancreas ay hindi nakakagawa ng insulin, no? Kung kaya't kadalasan talaga mga kailangan ang pasyente ng outside source ng insulin, no? Ang type 2 diabetes naman ay mostly ito lifestyle related, no? Especially kaakibat sa sobrang timbang, no? Kung saan nagmamanifest ang pasyente ng tinatawag nating insulin resistance, no? Kung saan merong inefficiency ng paggamit ng insulin at hindi naggagawa ng insulin ang kanyang trabaho para papasukin ang asukal mula sa dugo, papasok sa mga cells ng ating katawan. Pero ano ba yung kalimitang sintomas na posibleng may diabetes na ang isang tao, di ba? At kung meron man, reversible pa ba ito? Well, kadalasan, pag sobrang uncontrolled na talaga, yan nagmamanifest na nung tinatawag nilang 3Ps, no? Yung polydipsia, polyphagia, and polyuria, yung ihi ng madalas, o kaya kung talagang sobrang uncontrolled ang diabetes, no? Dahil kadalasan insidious talaga ang onset nito, merong biglaang pagbagsak ng timbang or drastic na weight loss, no? Kasi tandaan natin ang asukal ay parang magnet yan sa tubig, at 60% or 2/3 ng ating timbang ay tubig, no? Kung kaya masyadong mataas ang asukal, yon nado-draw out yung fluids at nagka-cause ng sobrang biglaang pagpayat ng isang tao, no? But yung tatlo na yon, yung 3Ps, polyuria, polydipsia, and polyphagia, no? Palaging gutom, palaging uhaw, at ihi ng ihi. Doc, linawin natin yung ilang paniniwala tungkol sa diabetes. Ang tanong, talaga ba na yung pagkain daw ng matatamis ay yun yung numero unong pinagmumulan o cause ng diabetes, Doc? Well, hindi lang yun, hindi yun totoo na pagkain lamang. In fact, maraming environmental at as well as most especially nga nutritional and lifestyle related na sanhi kung bakit tayo magkakaroon ng diabetes. In fact, dun nga sa yung connection nga ng diabetes sa obesity o itinatawag nating diabesity, no? Dahil pataas din ng pataas ang bilang ng nagkakaroon ng sobrang timbang, mula pa nung 1998 nasa 20% lang. Ngayon, as of 2019 nasa 36.6% na ang bilang ng mga adult na Filipino na merong sobrang timbang or obesity na tinatawag, no? So, of course, ang pagkain ng like yung matatamis, no? Ito kasi lalo yung mga simple sugars, wala na silang conversion na gagawin, no? Mabilis nitong papataasin yung asukal natin sa dugo, no? Na siya magko-cause nga nung tinatawag na insulin surge, no? Pero hindi lamang pagkain, even stress, even environmental exposure, pagpupuyat, no? Lalo na pagpupuyat, no? Pwede yan maging sanhi upang isang tao ay magkaroon ng tinatawag na insulin resistance, no? Insulin resistance ay ang pangunahing mangyayari sa isang tao bago ito mag-full-blown na mag-develop ng diabetes. At ang pagtaas ng insulin or fasting insulin sa ating katawan ay nangyayari dekada, no, bago pa tumaas ang inyong fasting blood sugar. Oo. Kailangan talaga mag-ingat yung mga media, no? Oy, wala din po yan. May diabetes. May diabetes, Doc, tama. talaga ba? Hereditary o namamana ang diabetes?
Yes, merong component ng genetics, no, lalo na dun sa type 1 diabetes talaga. Pero karamihan ng mga tao may diabetes, lalo na sa mga Pilipino, ay hindi yung type 2 or yung lifestyle related and environment related. No? So, pero meron talagang component ng heredity ang sakit na diabetes. Ngunit tulad ng sabi natin, hindi naman tayo doomed by our genes. Ano? Kailangan pa nating i-turn on yung genes na yan. At kadalasan yung genes na genetic predisposition natin, ang nagka-turn on nun ay ang ating lifestyle o yung exposure natin sa mga maling pamumuhay, no, sedentary lifestyle, unhealthy foods, those things. Ayan, eto. Talaga ba, Doc, na blood sugar lang ang apektado at minomonitor kapag may diabetes? Actually, hindi naman yung blood sugar ang tunay na problema ng taong may diabetes. Remember, tandaan natin, lahat ng kakainin nating carbohydrates ay talagang magiging asukal. Ano? Ang problema ng isang taong may diabetes ay yung inefficiency ng glucose metabolism ng kanyang katawan dahil nga doon sa kanyang condition na tinatawag na insulin resistance. Mahalaga din na alamin natin hindi lang ang blood sugar level, kung hindi ang fasting insulin level, at importante din na alamin natin yung mga iba't ibang cofactors ng mga nutrients, vitamina at mineral na kaakibat o kailangan ng ating katawan para paandarin ng maayos ang tinatawag nating glucose metabolism. Pag sabi natin glucose metabolism, ito yung pag-convert ng lahat ng kakainin nating carbohydrates into glucose, at ang glucose ay gagamitin bilang enerhiya ng ating katawan. So, regular exercise pwedeng makatulong? Definitely exercise will enhance insulin responsiveness. No? Alright. So, lalo po ito makakatulong sa pagbabawas ng timbang. Okay, ito talaga ba, Doc, na may koneksyon yung hindi paggaling agad ng sugat, di ba? Doon sa mga taong mataas ang blood sugar? Oo, tandaan natin kasi ang diabetes at ang asukal na naiiwan sa ating dugo, sisirain nito ang blood vessel natin at maapektuhan ng daloy ng dugo dito, at ang ating dugo ang nagdadala lahat ng sustansya na kailangan ng ating immune system para pagalingin ang ating sugat. Ano? Maraming sustansya na kailangan ng ating katawan, ng ating immune system upang gawin ito ang kanyang trabaho of repairing our body with conditions like a wound, no, or ang sugat, no. So importante yung mga yon. But kung nababarahan ng ugat dahil nga sa palagi mataas ang asukal at nagkakaroon ng pagbabara nito, then makokompromiso ang blood supply. In fact, hindi lang ang blood vessel ang pwedeng sirain ng diabetes, kundi pati ang innervation or ang kable ng kuryente, yung nerves na tinatawag natin, ay pwede ding sirain ng uncontrolled na asukal. Ay, naku, napakadelikado. Ito, talaga ba, no? Kapag hindi na talaga makontrol yung ating blood sugar, meron tayong diabetes, and maaaring mauwi ito sa pagkabulag o amputation pa nga, di ba, ng ilang parte ng katawan. Tama ka, Connie, no? So, maraming acute at chronic na komplikasyon ang diabetes na hindi kontrolado, no? So, isa na nga dyan ang pagkabulag, ang pagkasira ng pagputol ng paa dahil nga mababarahan yung daloy ng dugo doon sa mga ugat na nagsusupply sa ating paa. Ngunit hindi lang yan, no? Kasama na dyan ang pagkasira ng ating kidneys. And of course, pag kayo po ay may diabetes, mas tataas po ang antas ng risk ninyo para magkaroon kayo ng heart attack at stroke, which is coincidentally is the number 1 and number 2 causes of premature death sa ating bansa, no. So kung ang diabetes ay number 4 na cause of death, no, so kung kayo po ay magkaka-diabetes, then para nagkakaroon ng feed forward cycle yan, dahil pag kayo may diabetes, mas tataas po ang risk niyo magkaroon ng heart attack at stroke din. Ayan, napakarami ho naming natutunan. Thank you so very much, Doc Oy Balburias, ang ating internist and wellness expert, at kasama rin sa Pinoy MD bilang co-host. Thank you, Doc. Okay, thank you, thank you. Para sa mga commuter sa Maynila, may bagong fare matrix sa ilang pampublikong sasakyan. Ang ilang driver nalilitan masyado sa bagong itinakdang pamasahe. Balitang hatid ni Nico Wahe. Araw-araw sumasakay ng tricycle ang nursing student na si Cherry May mula sa Paseco, Tondo, papunta ng Divisoria para sumakay ng jeep papasok ng eskwelahan. Ganyan din ang sistema niya pauwi. Sa tagal na raw niyang sumasakay ng tricycle, naranasan na raw niya ang lahat ng klase ng pakiusapan para lang makamura sa pamasahe. Galing po sa amin, 20 yung pamasahe. 15 lang naman po pag estudyante, pero hindi po sinasabi nilang 15. Parang obligado ka pa rin po magbayad ng 20. Tapos kahit 4 lang po dapat, so 20 pesos. Pero kapag inaanim po nila, dapat hindi na 20, dapat 15 na lang. Pero 20 pa rin po yung sinisingil. Per head po. May iba nga raw tricycle driver na talagang nangongontrata pa. Depende po kapag minsan madami po kayong dala, sinasabi nila special po ba, diretso na po sa mismong bahay nyo. Minsan 50 po isang tao. Si Novelyn nga raw, minsan lang siningil ng malaki. Malapit lang naman yung puntahan ko, tapos
Hiningaan ako ng 70 pesos. Ayun, binigay ko na lang. Pero sa bagong fare matrix na inilabas ng Manila City Hall, walang puwang sa pangungontrata ng mga tricycle driver. Dapat 16 pesos lang ang base fare ng mga tricycle at pedicab para sa unang kilometro, plus 5 pesos naman ang dagdag kada 500 metro. Flat rate naman na 20 pesos ang ipatutupad sa mga e-trike sa kada ruta. Pero ayon sa ilang tricycle driver, masyado raw yang maliit. Kung tutuusin sir, maliit po kasi mahal po yung gasolina ngayon sir. 20 po yung pamasahe po ng isang tao. Kung tutuusin po, yung 20 na yun sir, malaking bagay na sa amin yun. Kasi yung 10 pesos na save mo na sa gas, tapos yung 10 pesos, pangkain, pambili ng bigas. Pag yung 16 kasi, medyo mababa po. Kasi ang gasolina kasi mataas na rin. Pero yung sa tag-20, medyo okay na rin po yun. Pero wala raw silang magagawa kundi sumunod dahil mas mahal daw ang bayad kapag nahuli sila. 1,000 piso ang bayad pag nahuli at posibleng ma-impound pa ang tricycle nila kapag paulit-ulit na mahuli. Lalo sa ika-4 na beses nahuli kung saan makakansela ang kanilang permit at prangkisa. Yan ang balita ko, Nico Wahe ng GMA Integrated News. Eto na nga, cute na cute ako dito sa balitang ito. At balita ko ho, trending talaga itong isang golden retriever dyan sa Tanawan, Batangas. Yan po ang 2-year-old golden retriever na si Burrito, kasama ang kanyang fur parent na si Azel magpantay. Hinihintay raw ni Burrito ang kanyang turn sa pagsayaw at nung turnan niya, ayan na, saktong-sakto raw sa music talaga. Ika nga nila, doggy pass the vibe check. Viral po yan with 8 million views at mahigit sa 1 milyong likes sa TikTok. Kwento po ni Azel, bibo, sweet at clingy daw si Burrito. Kaya tuwing nagtitiktok siya, eto na nga, sumasama ito. Magpapatuloy naman daw sila sa paggawa ng aliw videos na siguradong magbibigay ng good vibes sa mga netizens. Yan ang trending! Pumirma ng isang Memorandum of Agreement ang GMA Network at Caritas Manila. Layo nitong mapalawig ang Segunda Mana campaign ng charitable institution. Kasama sa MOA signing sina GMA Network Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. First Vice President of the Supply Asset and Management Department, Vicky Aradaza. At Acting Head of ICT Department, Edwin Jimenez. Para naman sa Caritas Manila, kasama sina Executive Director Father Anton Pascual at Financial Stewardship Division Head Ray Zotomayor. Pagkatapos ng MOA signing, nagbigay ang GMA ng gadgets sa Caritas Manila. Sabi ni Father Anton, malaking tulong ang gadgets para sa kanilang mga pinag-aaral. We are very pleased with this partnership because we have several things in common, no, Caritas Manila and GMA. Both our organizations are deeply rooted in faith. If you know, at the top of our core values in GMA is we place God above all. We have something in common, our love for the poor, and that's why we have this Segunda Mana. At ang number one beneficiary of our Segunda Mana, donation in kind, are our Wise Step Scholars. No? We believe that education is the great social equalizer. If you want to eradicate poverty totally, education is the key. Kahapon ang ikalimang batch ng mga Pilipinong galing sa Israel. Kasama nila ang abo ni Grace Prodigo Cabrera, isang caregiver ng Israel na namatay sa pag-atake ng Hamas. Dala ang kanyang abo ng kanyang kapatid na isa ring OFW sa Israel. Sinalubong sila sa airport ng asawa ni Grace at ng iba pa nilang kaanak. Naroon din ang mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin ng Israeli ambassador to the Philippines na si Ilan Floss. 22 Pinoy ang nakauwi kahapon mula sa Israel. Mamayang hapon, nakatakda ring makauwi ang 42 iba pang kababayan galing sa Israel. Ito pa ang mabilisang balita. Nahuli kam ang pagbunggo ng kolong-kolong na yan sa isang babae sa Navotas. Isinugod po sa ospital ang babaeng biktima pero idineklarang dead on arrival. Wala pang pahayag ang driver ng kolong-kolong na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Patay rin po ang isang babaeng rider matapos sumalpok sa isang SUV sa Nasugbu, Batangas. Posible raw na mabilis ang patakbo ng rider. Nag-uusap na ang pamilya ng biktima at driver ng SUV tungkol sa insidente.
Update naman tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga reklamo laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. May balita live si Mav Gonzales. Mav? June, nagpapatuloy ang pagdinig ng Senado ukol nga sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng SBSI. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, kung magbabatayan ng informants nila ay mahigit 200 ang namatay na bata mula bagong panganak hanggang 4 na taong gulang doon. Kaya tanong ni Hontiveros, bakit ang daming patay na sanggol? Kung hindi aniya sadyang pinatay ay namatay raw ang mga ito dahil sa kapabayaan ng SBSI. Kwento ng isang dating miyembro na si Randolph Balbarino, namatay ang anak niya noong 2020 dahil hindi pinayagang ibaba sa ospital sa bayan kahit hindi na maayos ang lagay nito pagkapanganak. Suhiraw kasi ang bata at sapilitang hinilang paa para mailabas ang bata at mailigtas ang nanay. Mga untrained na hilot lang din daw ang nagpaanak at hindi naman umano licensed midwife. Nang gusto na niyang dalhin sa ospital ang bata, sabi raw ng mga kumadrona, ipinagbabawal ito ni Senyor Aguila. Sabi pa ni Balbarino, si Senyor Aguila mismo ang gumawa ng internal examination o IE sa nanganak niyang asawa. Kaya sabi ng mga senador, maaaring may iba pang batas na magamit laban kay Senyor Aguila kung ipapasok niya ang kamay niya sa bahagi ng katawan ng ibang tao kahit walang pahintulot. Itinanggi naman ito lahat ni J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Hindi raw siya doktor, kaya bakit niya ito gagawin? Hindi pa rin daw siya ang presidente noon ng SBSI, kaya hindi siya ang nagbibigay ng mga utos. Itinanggi rin ni Kilario na siya ang nanghikayat sa mga taong umakyat sa Sitio Kapihan. Sinuwestiyon naman ni Hontiveros ang paanakan sa Sitio Kapihan kung saan kailangan umano agad umalis dahil may mga nakapila pang manganganak din. Ang sagot ng SecGen ng SBSI na si China Lea Lamson o Yamson, isang function hall na ginawang hotel lang pala ito, pero hindi raw ito paanakan talaga. Home delivery raw ang ginagawa nila sa Sitio Kapihan. Tanong naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa, sino ang nangangasiwa sa paanakan? Hindi makasagot ang mga opisyal ng SBSI. Babala ni De La Rosa na mag-cooperate sila sa komite at magsabi ng totoo sa pagdinig. Sa ngayon, nakakulong pa rin dito sa Senado si Senyor Aguila at 3 pang opisyal ng SBSI. June? Maraming salamat, Mav Gonzales. Hello mga kabalita, trending ang TikTok entry na ho ng isang netizen sa Leyte. Yes, at balita ko Slay sa Tulay ang entry sa Hello Miss Universe Challenge niya. Ayan, suot po ang mataas na heels at full costume. Rumampa si Mako Katilogo ala Miss Universe Philippines Michelle D. Kung featured kay Michelle ang top tour spot sa bansa, ibinida naman ni Mako ang Binahaan Bridge sa bayan ng Pastrana. Kwento po ni Mako, 2019 pa lamang ay fanay na siya ni Michelle. Sa mga bet din gumawa ng entry gamit ang audio ni Michelle, huwag kalimutan ang hashtag Hello Universe Challenge, hashtag Philippines at hashtag 4DUniverse. Para kita talaga ng universe ang Pinoy style paandar. Yes! At yan po ang mga balita namin. Balita ko, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Obi Carampel. Katrina Son. At sa ngalan ni Rafi Tima na ngayon nasa Egypt, ako si June Veneracion para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.